mga katambay katong good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good day all. Yan. So yun, ang oras natin ngayon ay 10:17 na ng umaga. Sa petsa na 20 ng August, Wednesday, 2025. So, yun. At yun. Siguro, ang gagawin ko. Kasi hindi na almusal eh. Parang nasa kalagitnaan na siya almusal tanghalian. Although mamaya pa naman tanghalian. Pero titignan ko na lang. Tsaka yun maglalagay muna ako ng tabing. So yun. At nga pala mga katambay. May pupuntahan pala ako. So yun. Pero unahin ko yung unahin dapat gawin. So yun. Ayun mga katambay. Yun. Siguro magkakape lang muna ako. And then, syempre maliligo kasi. Ang damit na to. 3 araw na. Although nakakaligtan ko maligo kasi gawa nga ng busy, may ine-edit pa ako ng ibang vlog ng baguhan vlogger pa. So ako yung nag-e-edit nun. Kaya yung vlog ko, edit ko. Yung vlog ng tropa ko, edit ko. Naabutan na lang ako ng tropa ko. So, yun. Balak ko na rin itigil yun, yung pag-e-edit sa tropa ko. Balak ko na rin itigil yun. Kasi, nagkakaroon na kami ng lamat ng sama namin. Kaya ititigil ko na yung pag-e-edit ng vlog niya. Sinabihan ko na rin siya about dyan na ititigil ko na yung pag-e-edit sa'yo kasi hindi na nagiging maganda yung outcome natin. So, no choice siya kundi tanggapin. So, yun. Dami nga palang hugasin. So change plan. Kape muna ako habang nag-uulong.
Ah, ah, sige. Layo ka naman no.
So, yun mga katambay. At, yun. So, yun. Nakita nyo naman na kanina. Hindi ko naman na ikakat yung clip na yan. Pinauna ko na. Pinauna ko na yung sain kasi may mga papasok ng trabaho. So, pinauna ko na. Kaya na ng isang ganyan? Dato na naman ka pa ng pera na. Hindi ka lang nakapagito. So, yun. Hambang nagantay ako, kwentuhan muna tayo. So, yun. Kape-kape lang muna. Hambang naghihintay. So, yun nga pala sinasabi ko kanina. So, yun. Hantayin ko lang matapos. Pagtapos, balik ulong na ako. Nakaugas na ako ng takip ng kaldero. Kahapon nung nandun pala ako sa kabilang bahay, nag-stay ako dun. Kasi nga may tinatapos ako. Bigla akong nakaramdam ng na hilo. Hindi naman ako gutom. Tsaka hindi naman ako full pack. So, nakaramdam ako. So, itinulog ko na lang yun. Kaya pansin nyo sa vlog ko kahapon doon sa kabilang bahay. Napakaikli lang. Hindi ko tinagalan yung vlog ko doon kasi nga ako? Natulog nga ako, gawa nga ng nahilo ko. So, yun. At mamaya na lang. So, yun. Tapos na yata doon sa lababo.
So yun mga katambal, may kakwento ko sa inyo. Ngayon ko lang naalala ko to. Kanina nung nasa sala ko, pilit kong iniisip pero hindi ko maalala. Pero ngayon naalala ko na. Yung ito relate ako sa scenario na to. Kasi yung classmate ko nung elementary. Classmate ko, hindi ako kasi baguhan pa lang siya nagbablog ako naman, datihan na. So, relate ako dito. Nung nagbablog pa daw siya, hindi daw support yung mga kaanak niya, kapatid niya, magulang niya, special yung nanay, tatay niya. So, ako, relate doon. So, ayoko naman magpaka-plastic. Sinusuportahan ako ng ganyan. Ako yung tipong tao na hindi ako plastic. Pagka sinabi mong hindi, hindi. Okay lang naman sa akin. Kakayanin ko. Ganon akong tao. Nung sinabi daw ng tatay niya yun sa kanya na hindi siya supportive, nalungkot siya, nagdamdam siya, pero hindi niya tinigil yung goal niya, yung ng pagbablog. Ngayon, baguhan pa lang siyang nagbablog sa FB. Mas nauna ako ng 1 taon kaysa sa kanya. Ako kasi YouTube, siya Facebook. So yun, mga katambay. Pero mas nauna siyang kumita kaysa sa akin. Mas nauna siyang kumita kaysa sa akin. Ewan ko kung bakit. Nung simula daw na kumikita siya sa mga vlogs, eto na. Naghihingian na daw yung mga pamilya niya, kamag-anak niya. Nung nakakasweldo na siya. Pero nung una daw, hindi siya support. Hindi daw siya sinusuportahan. So, yun ang kwento sa akin. So, sabi ko na lang, binigyan mo ba yung mga kaanak mo para wala na masabi sa'yo? Ginawa daw niya, binigyan daw niya. Di, salamat naman kung nagbigay ka. Pero sana, huwag mo nang sabihin na para wala na silang masabi. Nung yung nanay niya,
yung nanay niya, nag-sorry sa classmate ko na hindi sa kabila ng ng hindi pagsuporta sa classmate ko nung kumita na dahil sa pagbablog, nagawa niya pang bigyan yung nanay tatay niya. So yung tatay niya hindi tinatanggap yung pera. Pero yung nanay niya tinanggap at humingi ng kapatawaran. So, ang tingin ko doon is ako din naman may problemang ganyan. Pero hindi naman tayo lahat dapat magpakalunod lang sa problema. Ako, sa tingin ko, unawain mo muna yung tatay mo. Kasi, nabuhay yan, mga magulang natin. Walang social media, walang gadget. Kung may gadget man, mangilan-ngilan, yung mayayaman lang dati. Yung mga ganun ba, sana intindi niya na lang, sabi ko. At nag-text pala yung kasamaan ko na hindi pala kami tuloy sa seminar. Kasi wala daw yung namin, yung magse-seminar sa amin. Kasi may urgent meeting daw yung magse-seminar dapat sa amin. Sabi ko, okay lang, nandyan na yan eh. Sabi ko ganon. Patayin ko lang ilaw sa likod. So, yun. So, yun nga. At sinabihan ko yung classmate ko na dapat unawain niya yung tatay niya. Kasi, nung kapanahunan nila, walang internet, walang gadgets. Yan. Wala lahat. Walang kuryente. So, unawain niya na lang. Although yung classmate ko naman, nabuhay sa walang internet, walang gadget, walang kuryente, lampara lang. So, yun. Kaya, payo ko sa kanya, huwag siyang magtampo sa tatay niya. Pero relate ako sa kanya kasi family ko nung una ganyan din. Hindi nakasupport sa akin. Although yung kapatid ko lang sa akin. Kumbaga nakasupport sa akin. Pero naintindihan ko rin sila, yung mga magulang ko. Kasi nga sa panahon nila walang gadgets.
So, pinaunti-unti ko na lang na pinaramdam sa nanay tatay ko na etong anak nila hindi man vlogger, hindi man sikat na vlogger. Kumbaga, nag-uumpisa na mag-vlog. So, yun. At so yun, paubos na palang kape ko. So yung mga katambay, at yun nga, hanggang ngayon yung classmate ko, hindi nag-usap kami kanina lang, kaninang umaga. Paunti-unti na raw natatanggap ng tatay niya kung ano naging outcome ng anak niya, ng classmate ko. So sabi ko, very nice done na paunti-unti na natatanggap ng tatay mo yung kapalaran mo na pangarap mo na maging isang vlogger. Hindi ko sasabihin yung vlog niya at nakiusap siya sa akin na wag ko daw i-mention yung vlog niya or wag ko daw siyang pangalanan, pati yung parents niya. So ako, naintindihan ko, sabi ko sa kanya, sige, hindi ko isisiwalat. Kasi ano pa lang personal pa lang napapaalam ako na halimbawa kayo may i-share na kwento sa akin para pakinig ng mga listeners. Itatanong ko o ipapaalam ko kung pwedeng banggitin yung pangalan ng sender or ng involved. So, ganun ako Miski sa pagbablog sa mall, sa grocery, nagpapaalam talaga ako kung pwede mag-vlog. Hindi ako basta-basta na lang papasok na magbablog. Hindi ako ganon. Mga ibang vlogger siguro nagagawa yun. Pero ako, hindi. Humihingi muna ako ng permiso. Nagpapaalam muna ako. Sa guard. Tulad yan. Nag-vlog ako dati sa Fairview Terraces. Yan. Nagpaalam ako sa guard. And then yung guard, niradyohan niya yung management. And then, sa buti nagpaalam ako. Sabi sa akin ng guard, tama po ginawa niyo, sir. Nagpaalam muna kayo kasi yung mga ibang kagaya nyo na vlogger, hindi nagpapaalam basta magbablog na lang sa loob ng mall. Marami na kaming nasita tungkol dyan. Ikaw palang kauna-unahang nagpaalam.
sabi sa akin. Eh di pumunta ko sa office ng parang pakinggan nung rules and regulation ni mall na about nga doon sa pagbablog. So yun, binigyan ako ng ID para ibig sabihin nun, pwede ako mag-vlog sa loob ng mall. Hambang namimili, hambang kumakain. So, ganun ba? Mga ganun scenario. Kahit pwede mag-vlog sa isang mall o kahit sa isang commercialize, ang importante dun ay magpaalam kayo. Kung pwede mag-vlog, pwede mag-shoot ng video. Sa sasakyan naman, kasi marami kong inaamin ko. Nanonood ako ng mga vlogs na yung mga about sa sasakyan, modify, benta. So, ganun, gawin natin example yon sa mga sasakyan. Sa mga mall. Yung sa sasakyan, nagpapaalam naman sila. Alam ko yan, no? Kasi dati kong trabaho yan eh. Nagpapaalam naman sila. So, yun. So, ang nangyari kasi sa akin sa SM Novaliches sa may TV5. Ang nangyari sa akin kasi doon, kamunti ka na akong ipa-hold ng guard. Masungit daw yung guardia na yon. Hindi ko alam na pwede pwede naman daw, sabi ng management, pwede naman daw, kaso magpapaalam mo na miski sa guard. So, sabi ng management, bakit daw ako hinold? Sabi ko, etong guardia na to si Kuya nag-hold sa akin. Kaysa daw, diretso daw ako mag-vlog sa loob. So, mali ko rin yun. Hindi mo na ako napaalam. So, ayun. Yung management tsaka yung guard na yun, kinausap nila yung guard na yun, na kung pwede, kasi naririnig ko kahit nasa labas sila naririnig ko na kumbaga, pinapagalitan yung guard na masungit na yun. Although hindi naman directly pinapagalitan, pinagsasabihan lang. Sabi, pwede mo naman sabihin kay sir na magpaalam mo na, pero bakit mo kailangan i-hold? Ganun pagkarinig ko.
panay sorry yung gwardiya. Tapos, nung pumasok na yung management tsaka yung gwardiya sa office, doon na nag-sorry yung guard sa akin. Sabi ko, okay lang kuya, trabaho nyo yan. Okay lang. Sabi ko, fault ko naman na hindi ako napaalam, pasensya na po, sabi ko ganun. So, ginawa ko, umalis na lang ako. Nagpaalam na rin ako. And then, yung mga binili ko dun sa SM Novaliches na yon, tinignan nila kung may resibo kasi baka nga daw nag-shoplift ako eh. E di pinakita ko yung mga resibo, binerify nila sa store, talagang binili ko. So, sabi sa akin ng ni management na pasensya na daw sa akin na naabala daw ako. Sabi ko, okay lang po yan, trabaho nyo po yan. Bantayan yung mga nagsha-shoplift. Trabaho nyo po yan. So, simula nun, natuto na ako dun. Nagpapaalam ako na kung pwede mag-vlog, na kung pwede mag-shoot. Pero yung vlog ko na yun sa SM Novaliches, yung iba doon, hindi ko na sinama or kinat ko na. Pero ngayon, yung vlog ko sa na yun, SM Novaliches na yun, ibinura ko na talaga. Binura ko na talaga. Kasi, anong ba to? Maaalala pa yung nagawa kong hindi magpaalam. Yan. So, yun. So, ang advice ko lang sa mga sa matatagal ng nagbablog sa YouTube man, sa Facebook, sa TikTok, ugaliin na magpaalam kung magbablog kayo sa building, sa company, sa malls, kung saan man na may nakatayong instructor, magpaalam. Kung pwede mag-vlog sa ganyan, ganito. I'm sure naman na papayagan kayo. Kasi hindi naman sila mahigpit sa ganyan. Basta magpapaalam lang ng maayos. So, yun. Dito na ako magpapaalam. So, yun. Hanggang dito na lang ang vlog ko. Abang-abang na lang sa next vlog, next upload. Ang oras pala natin ay 11 o'clock sa petsa na 20 ng
August ng Wednesday 2025. So yun, abang-abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe. God bless. And then, bye-bye. Matthew 21 verse 22, pray, believe, receive. So, ayun, at paalam.